Masaya at maingay. Ito ang eksaktong paglalarawan ngayon sa baryo ng San Juan. Kada bahay ay abala at aligaga sa kanilang mga inihahanda. Kanya-kanya ring tugtugan na halos hindi nga magkaintindihan. Piyesta kasi sa baryo noong mga sandaling yon. Kaya naman bawat pamilya talaga ay may kanya-kanyang pakulo. May ibang nag-aayos ng maliit na entablado para sa kanilang sasayawan. May iba rin namang naghahanda ng palaro na para sa mga bata. At syempre, hindi naman mawawala ang mga inuman. Kung ang lahat ay masaya at hindi magkandaugaga, iba naman ang kalagayan ng binatang si Nonoy. Nakasandal lamang ang ulo ni Nonoy habang nakatingin sa mga kahoy na kanya nang nasibak. Nagdadasal na sana sa pagbabalik ng kanyang ama at ina, may daladala na ang mga yon ng pagkain. Mag-isang anak lang si Nonoy. Ganun pa man, nahihirapan pa rin siyang igapang ng kanyang mga magulang. Sa katunayan nga ay napahinto na rin ito sa pag-aaral. Mas pinili na lamang ni Nonoy na magbanat ng buto. Dahil sa kanilang kalagayan, mas mahalaga para kay Nonoy ang 1 kilong bigas kaysa sa 1 diploma. Ganun pa man, hindi naman nawawala para kay Nonoy ang ideyang makatapos sa pag-aaral. Sadyang malabo lang talaga yon sa paningin niya. Ay, sana naman may dala ng pagkain sila nanay at tatay para kahit papaano may handa kami ngayong piyesta. Habang nagmumuni-muni, bigla na lamang siyang nakarinig ng sitsit galing sa labas ng kanilang bakuran. Nakita niya roon ang kanyang 2 kaibigan na sina Empoy at Lana. Tumayo ang binata at walang ganang binuksan ang gate na yari sa nabubulok ng kawayan. Bumuntong hininga muna si Nonoy. Nahihiya kasi siya na wala man lang siyang mapapakain para sa kanyang mga kaibigan. Oh, bakit kayo nandito? Di ba dapat nakikipagsaya kayo sa mga pamilya ninyo? Dinadaan na lang ni Nonoy sa tawa ang kanyang sinasabi. Pero sa totoo lang, naiinggit siya sa dalawa. Si Empoy at Lana ay nakakaangat sa buhay. Madalas na kapag may okasyon sa baryo nila, laging may naihahanda sa pagkainan ng dalawa. Samantalang si Nonoy ay laging 50-50. Kung minsan pa nga ay minamalas-malas pa. O bakit? Masama ba kaming pumunta dito? Wala namang nakalagay na bawal ah. Ayaw mo pa kami nandito? Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang kasi ako. Kasi tingnan nyo, wala pa akong naihahanda. Kasi wala namang lulutuin. Napayuko na lamang si Nonoy at nahihiyang makipagtinginan sa dalawa. Sira ulo ka talaga, no? Bakit ka naman mahihiya? Makababata tayo, mag-best friend. Di ba magkakaibigan nagtutulungan? Anong nagtutulungan wala naman akong maitutulong. Ito! Inilabas ni Empoy ang bayong na nasa gilid. May laman yung mga plastik ng pagkain. Tulungan mo kaming kainin ito ngayon. Ha? Nagtabi kami ng mga handa namin para sa'yo. Tsaka para na rin kay Mang Edwin at Aling Nelma. Baliw. Hindi ba magagalit mga magulang yun yan? Kasi di ba mga handa nyo yan? Bakit naman sila magagalit nagpaalam naman kami. Tsaka kesa naman mapanis lang kinabukasan yan. Bakit hindi na lang natin kainin, di ba? O ano, dito lang ba tayo kakain? Baka naman gusto mong papasukin mo kami sa loob. Ay, kainis. Di kayo kasi nagsabi kahapon di sana naglinis ako ng bahay. Sus, huwag ka nga magpanggap na marunong kang maglinis. Tara na. Agad na pumasok ang magkaibigan sa bahay nila Nonoy. Nilapag nila ang iba't ibang putahe ng ulam at ilang pang kakanin. Masaya silang kumain noon ng mga sandaling yon. Hindi lang tiyan ang nabusog sa binata, nabusog din maging ang puso. Masyado siyang natutuwa. Napagtanto kasi niya na maswerte pala siya dahil nagkaroon siya ng kaibigan na kagaya ni na Empoy at Lana. Na kahit mas nakakaangat ang mga yun sa buhay, hindi pa rin siya nagagawang kalimutan ng mga ito. Ay, siya nga pala pre. Ipapairam ko pala sa iyo yung mga notebook ko habang sem break pa namin Para naman kahit wala ka sa school nakakapag-aral ka pa rin. Sayang matalino ka Naku, maraming salamat.
Nagabala ka pa. Siyempre naman gusto ko may alam ka rin. Mahirap na maging mangmang ngayon Alam mo ba, kapag wala kang alam, mababang tingin sa'yo ng ibang tao. Oh, bakit? Sa edukasyon na nasusukat ang halaga ng isang tao? Sad to say, madalas oo. Kapag wala kang alam, wala kang halaga. Gaya na lang kapag may trabaho ka na. Paano ka kukunin kung simpleng math problem hindi mo alam, di ba? Kaya nga, pre, gusto ka naming tulungan. Lahat ng mapag-aaralan namin, isusulat namin para ipabasa sa'yo. Ayaw naming maiwan ka, Kahit wala kang diploma, basta may alam ka, oks na yun. Ay nako, maraming salamat talaga sa inyo. Napakaswerte ko kasi nagkaroon ako ng kaibigan na katulad nyo. Ano bang motto natin? Sabay-sabay aangat. Walang aayaw. Taas noong tatanaw. Naging masaya ang kwentuhan na yon. Nang wala na silang mapag-usapan, biglang may sinabing chismis si Empoy. Uy, Noy, may chismis nga pala kami. Ha? Sus naman, ano na naman yan? Yung principal natin sa school, parang may malubang sakit Napasandal si Nonoy sa upuan. Muntikan pa itong matumba dahil marupok na rin ang sandalan. Ano? Malubang sakit? Bakit? Paano nyo nasabi? May kumakalat kasi sa school natin na si Mrs. Alvarez laging naglalaway. Tapos, lagi daw gutom. Namumula rin at hindi raw mapakali. Akala nga ng iba, nababaliw na Hindi na siya napasok mula noon. Ang chismis, nangangayayat na raw. Kilala mo si Evelyn, di ba? Yung pamangkin ng principal natin na akala mo ang ganda-ganda kung umarte. Siya ang nagkakalat ng chismis. Sabi pa niya, hindi na raw umuwi si Mrs. Alvarez sa bahay nila. Saan naman kaya nagpunta yun? Nagkibit balikat ang dalawa. Malay namin. Basta ang sabi, malaki raw ang pinagbago. Sayang nga Magaling pa naman mamahala yun si Mrs. Alvarez. Nakaramdam ng panghihinayang si Nonoy sa kanyang mga nalaman. Alam niya kasi na mabait din ang principal nilang yon. Sa katunayan nga ito pa ang nagsasabi sa kanya na magpatuloy sa pag-aaral. Natapos ang kanilang pag-uusap, bandang alauna na. Hinatid na ni Nonoy ang dalawa sa labas. Maraming salamat talaga sa inyo Nabusog ako Walang problema. Nandito lang naman kami palagi ni Empoy sa oras na kailanganin mo kami. Mismo! Bumuntong hininga si Nonoy at nagbigay ng malapad ng ngiti. Ay siya nga pala pre, mamayang gabi, sama ka sa amin Magpeperya tayo. Huwag kayong mag-alala, ako naman ang manlilibre. Wow, mukhang marami ka nakupit sa tindahan nyo Uy, huwag kang maingay Naglakad na ang dalawa paalis. Kumaway na lamang si Nonoy sa mga yon habang papalayo. Pagbalik niya sa loob ay isinantabi na niya ang mga pagkaing natira. Napangiti siya ng bahagya dahil kahit papaano may kakainin na sila sa gabi. Dahil wala naman gaanong gagawin ng binata ay hinugasan na lamang niya ang mga plato. Pagkatapos ay sandali siyang umidlip. Nagising siya 6:00 na ng gabi. Saktong paglabas niya ng kanilang bahay, nakita niyang paparating na ang kanyang mga magulang. Malayo pa lang ay ramdam na ng binata ang pagkadismaya ng mag-asawa. Natapos mo na ba lahat ng pinagagawa ko? Masungit ang ginang. Hindi maintindihan ni Nonoy kung bakit masama yata ang timpla ng ina. Sumisenyas na lamang si Mang Edwin sa likod na wag na lang pansinin ng ina. Natapos ko naman po lahat, Nay. Nakapaghugas na rin po ako ng pinggan. Nagsalubong ang kilay ng ginang. Ha? Anong hugas ng pinggan? Wala naman tayong kinain kanina. Kaya bakit ka maghuhugas Kasi kaninang tanghali po, dumating sila Empoy at Lana. May dala silang pagkain. Sa katunayan nga nagtabi sila ng para sa inyo. Kumain kami, Nay, pero nilinis ko naman po ng... Namburaot ka na naman, tao ka? Hindi ka ba nahiya? Baka sabihin ng mga magulang niyan nanghihingi tayo sa kanila. Baka isipin nila umaasa tayo sa mga pagkain nila. Nonoy naman, ang tanda mo na. Hindi naman bata para hindi makapag-isip ng maayos. Diyos ko, hindi mo ba naisip na baka
kaawaan tayo ng mga kalugar natin. Gusto mo bang magmukha tayong pulubi? Nay, hindi naman ako nanghingi eh. Sila ang nagpunta dito para mag-alok. Kahit pa, hindi mo na sana tinanggap. Yung mga kaibigan mong yan, susumbatan ka rin yan pagdating ng araw. Kaya tigilan mo kakaasa sa kanila. Magbabago din ang ugali ng mga yan, kaya huwag ka masyadong maging masaya. Hindi na nakapagsalita pa si Nonoy. Nagulat siya sa inasal ng kanyang ina. Hindi niya rin maintindihan kung ano nga ba ang mali sa ginawa niya. Nelma naman, wala namang masama sa ginawa ni Nonoy. Pumunta naman pala rito yung mga kaibigan niya, di tatanggapin niya. Bisita yun eh. At saka, yung ginawa ng mga kaibigan ni Nonoy, normal lang sa magkakaibigan. Hindi mo yung maintindihan kasi noong dalaga ka pa nilalayo mo ang sarili mo sa mga tao. Nagpamewang ang ginang at tumaas ang isang kilay. Kaya nga nagiging ganyan ugali ng anak mo kasi may katulad mo na nangungonsinte. Palibhasa, ayos lang sa inyo ang tingnan kayo na parang mababa. Wala kayong pakialam kung kawaan kayo. Ang mahalaga lang sa inyo, makakain, makasalba, makatanggap ng tulong. Hindi nyo na inisip ang pride ng pamilyang ito. Di lumabas din ang totoo na wala kang ibang iniisip kundi ang pride mo. Mas ayos pa sa'yo na mamatay sa gutom na dalay ang pride mo kesa mabuhay at magpakumbaba. Alam mo, hindi naman tayo maghihirap ng ganito kung hindi dahil sa pride mo. Maganda trabaho ko noon. Pinahinto mo ko kasi sabi mo, ikaw ang magtatrabaho kasi ikaw ang nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ano nangyari? Wala ka pang 1 taon sa trabaho, nakipagtaasan ka na ng pride sa boss mo. Ayun, tanggal ka. Hindi ka na makahanap ng maayos at magandang trabaho kasi lahat ng inaplayan mo, kakilala ng dati mong boss. O kita mo, pride mo yung dahilan ng mga ito. Tay, pwede tama na po. Kanina, nag-alok ng tulong ang pinsan mo para sa pag-aaral ni Nonoy. Pero anong ginawa mo? Tinanggihan mo. Iniisip mo pa kasi yung naging alitan nyo noon. Hindi mo inisip na para na lang sana sa anak natin Puro ka pride. Saan ka dadalhin ang pride mo? Sa hukay. Ibahin mo kami ng anak mo. Kaya naming magpakababa para lang umangat balang araw. Ay nako, kahit kailan, wala kang pakialam sa akin. Abay, baliw ka ba? Ikaw lang naman ang walang pakialam sa sarili mo Hindi mo binabago yung sarili mo, Nelma. Matanda na tayo. Binata ng anak natin. Hindi na ito tungkol sa iyo at tungkol sa nakaraan mo. Tungkol na ito sa hinaharap ng anak natin. Kung naging malupit sa iyo ang pamilya mo noon, abay wag mong iparanas kay Nono yon. Wag mong ipagkait ang mga nagbubukas ng tulong para sa anak natin. Ano ka ba? Ay kahit anong sabihin mo, mananatili lang ako. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong umangat kasama ng pride na ito. Naglakad na paalis ang ginang. Napapailing na lang din si Mang Edwin. Ay nako, ang mama mo talaga. Kahit kailan, hindi na nagbago. Wala naman po talagang mali sa ginagawa ko, di ba tay? Anak, walang mali roon. Ang magkakaibigan, normal na nagtutulungan. Naudlot ang sasabihin ng matanda nang bigla itong umubo. Dumura ito ng malapot. Tara na, anak. Kumain na lang tayo. Gutom na ako Ewan ko ba kung bakit ang bilis ko na namang gutumin ngayon. Nang matapos kumain ng mag-ama, ay nagpaalam na rin si Nonoy kay Mang Edwin para lumabas. Nasabi nga niya na magpeperya sila ng kanyang mga kaibigan. Agad naman pumayag si Mang Edwin. Hindi naman kasi ito mahirap pakiusapan, kagaya ng ginang na si Aling Nelma. Sa mag-asawa kasi, si Mang Edwin ang mas nakakaintindi sa pagbibinata ni Nonoy. Habang si Aling Nelma naman ay madalas lang kumukontra sa lahat ng gustong gawin ni Nonoy. Ganun pa man, lumaki namang maayos at magalang ang binata. Yun nga lang, maraming bagay itong hindi makuha dahil sa kanilang kahirapan. May pera ka ba dyan? O eto, dali mo na itong 20 pesos. Huwag na po. Pera niyo po yan Itabi niyo na lang po. Diyos ko naman bata ito, tanggapin mo na. Mayroon ng walang ekstrang pera. Sige na, sa'yo na to.
Isipin mo na lang na pang blowout ko sa itong 20 kasi sinibak mo na lahat ng kahoy. Ay nako, si tatay talaga oh. Sige na nga po. O sige po, aalis na po ako. Ay mag-iingat ka ha. Huwag masyadong papagabi, magagalit na naman ang nanay mo. Masayang naglakad si Nonoy. Inipit niya ang 20 pesos sa garter ng kanyang short. Sa kanyang paglalakad ay napadaan siya sa tapat ng isang bahay. Pamamahayo ng isang pastor na si Kanor. Maganda kasi ang bahay ng pastor kaya kahit sino talaga ay mapapatingin. Balang araw, makakaroon rin ako ng ganyang bahay. Lumapad ang ngiti ni Nonoy. Naiisip niya pa lang ang pangarap niyang yon ay natutuwa na ang kanyang kalooban. Aalis na si Nonoy nang makita niya sa loob ng bakuran na yon ang isang ginang na nung una minumukaan niya pa. Ha? Teka, si mama yun ha? Bagya pa siyang lumapit para mas malinaw niyang makita kung si Aling Nelma nga yun. Nga, si mama yun. Anong ginagawa niya sa bahay ni Pastor Kanor? Nakita niyang lumabas si Pastor Kanor. May dala itong maliit na lamesa na siya rin namang inilatag sa bakuran. Magkaharap ng pwesto si Pastor Kanor at si Aling Nelma. Sa wari ni Nonoy ay may pinag-uusapan na mahalaga ang dalawa. Pinagpalagay niya na baka naman humihingi lang ng payong kanyang ina sa pastor. Mas mainam nga sigurong makarinig siya ng salita ng Diyos para malinawan siya. Nagkibit balikat na lamang ang binata. Nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang mga kaibigan. Uy, hindi mo ba alam? Lagi nagpupunta dyan ang mama mo. Pero nakapagtataka kasi ganitong oras siya pumupunta. Sa tuwing makikita namin siya, mga hapon siya nandyan eh. Ha? Teka, bakit kayo nandito? Pupuntahan ka na sana namin, kaso nandito ka na pala. Eh ikaw, anong ginagawa mo dyan? Papunta na rin sana sa inyo, pero napadaan ako rito. Alam mo Noy, hindi naman sana pero bakit kaya nandyan lagi ang mama mo? Magulo ba lagi sa bahay ninyo para mangailangan siya ng payo ng pastor? Hindi naman magulo. Kanina lang yun nga, nagkasagutan sila ni Papa. Uy, Lana, kung ano-ano na namang iniisip mo dyan ha. Ito talaga baka mamaya kung ano na rin yung isipin ni Nonoy. Bakit? Wala naman ako sinasabi Ang akin lang, parang hindi na normal na lagi siyang nandyan. May asawa at anak siya, diba? Sa bagay, may punto naman talaga si Lana. Siguro, itatanong ko na lang bukas. O tara na. Ramdam ang pagbabago ng mood ni Nonoy. Maging siya rin kasi ay napaisip. Hindi niya kasi inakala na ganun pala ka-close ang pastor at ang kanyang ina. Naglalakad na ang tatlo patungo sa perya at marami silang nakasabay na mga tao sa kalsada. Maingay pa rin naman kasi nung oras na yon. Puro putukan ng kwitis, kantahan at sigawan. Malas, napakaraming tao. Anong una natin lalaruin? Kayong bala. Kayo naman manlilibre. Oy, si Empoy kaya? Ako nga, kaya kalma lang. Maglibot-libot muna tayo dito. Nilibot na magkaibigan ng buong peryahan. Malaki yun, kaya medyo nahirapan sila makapili ng lalaruin. Bukod kasi sa maraming pagpipilian, marami din talagang tao kaya medyo siksika na. Uy, tingnan nyo Tinuro nila ng isang malit na tent. May nakalagay na karatula doon. Ang nakasulat, mga kakaibang pulseras. Lumapit ang tatlo. Nandoon na matandang babae na kulay puti na ang buhok. Pero nakakakilos pa naman ng maayos. Anong sa inyo? Lola, ano po yung mga yan? Paano niyo pong nasabing kakaiba? Tiningnan muna ng matandang babae ang kanilang mga mukha. Para bang inaalam na matanda kung sila ba ay mapagkakatiwalaan. Sasabihin ko lang sa inyo kapag bumili na kayo. Hinila ni Nonoy si Empoy. Total, ito naman ang magbabayad. Alam ko na yung ganyang style, no? Scam yan. Kunwari kakaiba. Pero pangkaraniwan lang naman yung mga pulseras na yan. Paano kung kakaiba talaga tapos di natin sinubukan? Bahala ka.
Ikaw naman may pera eh. Binalikan nila si Lana na nooy nakapili na pala ng pulseras. Tingnan nyo, ang ganda nitong tatlo. Bagay sa akin. Akin itong green, ikaw Empoy pula, ikaw naman Noy, blue ka, di ba? Sige na, bilhin nyo na. Dumukot si Empoy ng pera. Magkano po ba isa? 50 ang isa. Nakita ni Empoy na tuwang-tuwa ang dalagang si Lana kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Nagbayad na kaagad si Empoy. Pero nang suotin na nila ang pulseras, ay muling inago ng matanda. Hala Lola, bayad na po kami. Sinabi ko bang hindi? Hali kayo. Pasok kayo sa loob ng tent na ito. Kakausapin ko kayo. Nagtataka at nagkakatinginan ng tatlo. Pero pumasok pa rin sila sa loob ng tent na yon. May nakalatag sa lamesa sa loob. May mga bara sa ibabaw pero inalis yun ng matanda. Sa halip, inilapag niya roon ang 3 porselas. Mawalang galang na po. Ano po bang gagawin natin? Babasbasan ko ang mga pulseras na ito para maging proteksyon nyo sa lahat ng sakit. Proteksyon? Oo, ang pulseras na binibenta ko ay kakaiba. Ilalayo kayo sa kasakitan. Walang kahit na anong sakit ang dadapo sa inyo kapag suot nyo ito. Huminga ng malalim ang matanda. Kumuha ito ng lapis at kapirasong papel. Isulat ninyo ang mga pangalan nyo rito para alam ng mga porselas na yan kung sino ang magmamay-ari sa kanila. Nagtaka at nawiwirduhan man, sinunod na lang yon ng mga kaibigan. Katwiran nila, wala naman ang mawawala kung gagawin nila. Isa pa, dagdag thrill na rin kumbaga. Pagkatapos isulat ng 3 ang kanilang pangalan, ay nilagay yon na matanda sa baso na may tubig. Nilublob din noon ang 3 porselas at tinanggap na matanda ang basong gamit ng palad nito at may binubulong-bulong na kung ano. Tahimik lang silang 3 habang pinagmamasdan ng matanda. Makalipas lang ang halos 5 minuto ay muling dumilat ang matanda. Huminga ulit ng malalim at isa-isang binigay ang mga pulseras. Teka Lola, di po ba nilubog ninyo sa tubig ito? Bakit hindi man lang siya nabasa? Ngumiti ang matanda ng malapad. Dahil kinilala na kayo ng porselas bilang ano. Ngayon, magagamit nyo na yan sa kahit na anong sakit. Maswerte kayong 3. Kayo lamang ang hindi maapektuhan sa paparating na suliranin ng baryong ito. Hindi na yun naintindihan ng 3 dahil sa sobrang pagkamangha. Ingatan nyo ang pulseras na yan, katulad ng pag-iingat nyo sa inyong sarili. Sige po, marami pong salamat. Ganadong lumabas ng tent ang 3. Tuwang-tuwa sila sa kanilang nabili. Para kasi sa kanila ay tandaan ng kanilang pagkakaibigan ng pulseras na yon. Empoy, nakuha ba yung sukli mo? Ay, oo nga pala. Dali-dali silang bumalik muli sa loob. Ngunit nadismaya sila nang makitang wala na ang matanda. Hala, wala na si Lola? Sabi na sa'yo, scam yun eh. Hindi naman siguro. Pakinamdam ko mabait si Lola eh. Yaman na yun. 50 lang naman yung sukli eh. Si Nonoy ang nanghinayang sa sukling 50. Para kasi sa kanya, pang 1 kilong bigas na rin yun. Naglibot-libot pa ang magkaibigan sa perya. Nakipagsiksikan pa talaga sila sa mga tao para lang makalaro. Kung ano-ano ang sinubukan nila. May mga nakuha rin silang tasa at pinggan na inilagay na lang nila sa bag ni Empoy. Pansamantala silang nagpahinga sa gilid habang kumakain ng ice cream. Ang dami nating nakuha ang premyo ah. Pero mas mabigat yung plato at baso, no? Hindi ko ito ibibigay sa'yo, no? Bibigay ko ito kay Mama. Mahilig yun sa mga plato at saka baso eh. At saka, para hindi magalit sa akin. Ay, sayang. Ano na pala yung susunod natin? Hawak-hawak naman nila ng isang sisiw na dilaw na napanalunan niya sa palabunutan. Tara, doon tayo! Tumayo agad silang 3 at lumapit sa color game. Tumaya sila ng tumaya at hindi na namamalayan ni Empoy na malapit nang maubos ang pera niya.
Kaya naman inawat na siya ni Lana. Nang aalis na sana sila, biglang nabitiwan ni Lana ang sisiw. Tumakbo ang sisiw papunta sa halamanan. Uy, yung sisiw ko! Walang nagawa ang dalawang lalaki kundi ang sundan si Lana. Nakarating na sila sa likuran ng halamanan na kung saan kagubatan na kung sakaling dediretso pa. Sawing makita ni Lana ang sisiw, umiiyak ngayon dahil talagang pinaghirapan niyang makuha ang sisiw na yon. Wala na si Pochi. Wala na. Bakit naman kasi Pochi pinangalan mo eh? Baka mamaya ayaw niya ng ganong pangalan kaya nakatalon. Eh kung dumiretso na tayo ron. O teka, parte ng kagubatan dun. Sigurado ba kayo? Alam mo Lana, hindi naman sa pero sa laki ng lugar na ito, malabong makita na natin yung sisiw na yun. Bukas, pwede pa. Bukas wala na yun. Tara na pre, hanapin na natin. Naiiritan na rin ako sa kakayak nito eh. Sigurado ka ayos lang na pumunta tayo ron? Tinuro pa ni Nonoy ang parteng madilim na. Dyan lang naman pwedeng pumunta yung sisiw pre. At saka, para manahimik na to. Kawawa naman eh. Mahal na mahal yung sisiw. Kakabunot lang eh. Ay nako, o sige na nga, dali. Maingat ang kanilang paglalakad habang naghahanap. Medyo may mga pababang parte kasi roon. Nakahawak pa si Lana sa binatang si Empoy habang nauuna naman si Nonoy. Gamit ang maliit na ilaw sa dulo ng lighter, iniilawan nila ang kanilang madaraanan. Mabuti na lang talaga at medyo malakas-lakas ang ilaw kaya nakikita nila ang daan. Nakalayo na sila sa peryahan. Nakarating na rin sila sa kagubatan sa kung saan mga huni na lang ng hayop ang kanilang maririnig. Sobrang liblib na ito. Tingin ko, kailangan na natin bumalik. Masyado nang malayo to oh. Konti na lang. Hanap pa tayo, baka nandyan lang yung sisiw na yan eh. Lana naman, ang layo na natin. Makakarating ba yung sisiw dito? May paan naman yun. Malamang oo. Lana, tingin ko tama si Nonoy eh. Kailangan na natin bumalik. Baka matuklaw pa tayo ng ahas dito. Paano yung sisiw ko? Uy, ano yun? May naririnig silang boses ng isang babae na parang sumusuka. Parang nahihirapan. Hahanapin sana nila para tulungan ngunit mga ilang sandali lang, naaninagan nila na may isang babae na nakatayo sa puno. Kita nila dahil sa parting yon ay malakas ang sinag ng buwan. Anong ginagawa niya dito? Magsasalita pa sana si Nonoy nang magulat sila sa kanilang nakita. Bigla na lang kasing naging baboy ramo ang nakikita nilang babae. Halos 5 minuto na ang nakalipas mula nang umalis ang baboy ramo. Pero nanatili pa rin ang magkakaibigan sa kanilang kinalalagyan. Nabahala sila para sa kanilang kaligtasan. Tingnan nyo, parang may naiwan siyang gamit doon oh. Ha? Gamit? O tapos, anong gagawin natin ngayon? Tingnan natin kung ano yun. Ano ka ba, Empoy? Baka mamaya nandyan lang yung baboy mo. Hindi pa nga natin alam kung anong klaseng nilalang yun eh. Dito ka na lang muna Lana ha. Titingnan lang namin. Naintriga din ako eh. Naku, isa ka pa. Bahala nga kayo. Sumenyas na si Empoy kay Nonoy. Dahan-dahan nilang inihakbang ang paa palapit sa pinanggalingan ng baboy ramo. Pagkarating nila roon ay nakita nila ang isang uniforme. Medyo hindi na nila nakilala ang uniforme dahil marumi-rumi na rin. Pagtingin ni Empoy sa uniforme, may nakita pa siyang isang ID. Tinapatan niya yun ng ilaw. Laking gulat ng dalawa nang makilala nila kung sino ang nasa larawan. Teka, di ba si Mrs. Alvarez to? Yung principal natin? Gagi! Oo nga! Bakit siya? Sandali. Ibig sabihin, siya yung kanina? Yung babae na bigla na lang naging baboy ramo? Ay, gagi! O bakit? Hindi kaya aswang yung kanina? Ibig sabihin, aswang si Mrs. Alvarez? Nanlamig ang palad ng dalawa nang mapagtanto ang mga bagay na yon. Psst! Hali kayo! Umalis na tayo!
Hindi na nga nagdalawang isip si Nonoy at Empoy, bumalik na sila kay Lana. Dali-dali na silang naglakad pabalik ng perya. Buti na lamang ay wala na silang nakasalubong na kung anong baboy ramo. Naganap sila ng maaaring pagpwestuhan sa peryahan. Doon sila nag-usap tungkol sa kanilang nalaman. Umupo si Empoy at Lana sa pangdalawang upuan. Habang umupo na lamang si Nonoy sa semento. May sasabihin kami sa iyo pero huwag ka munang maingay sa iba ha? Kasi hindi pa kami sigurado ni Nonoy eh. Ano ba kasi yun? Kanina pa kayo tahimik eh. Huminga muna ng malalim si Empoy. Pagkasenyas ni Nonoy, ay saka na rin ito nagsalita. Lana, yung kaninang babae na nakita natin na naging baboy ramo. Hinala namin, aswang yun eh. Eh yun din naman ang hinala ko eh. Pero hindi naman yun ang pinakakinagulat namin eh. Ha? Meron pa? Lana, sa mismong kinalalagyan ng baboy ramo, nakita namin yung damit na naiwan. Tapos sa gilid ng damit, may ID. Tapos yung ID, si Mrs. Alvarez ang nandun. Yung principal natin. Inabot ni Empoy ang ID at hindi rin makapaniwala si Lana sa mga sandaling yon. Sa tagal kasi ni Mrs. Alvarez bilang principal ng kanilang school, kahit kailan ay hindi nila ito nakitaan ng pagiging aswang. Kaya mas mistulang pala isipan sa kanila ang bagay na yon. Sandali, paano naman mangyayaring aswang si Mrs. Alvarez? Eh di ba nga ang sabi ninyo, base sa chismis, naglalaway si Mrs. Alvarez at nagugutom. Eh ganun ang sintomas ng pagiging aswang eh. Tama si Nonoy. Narinig ko rin yung sintomas na yan nung nasa kapis kami dati. Ang hindi natin malaman, anong nangyari at bakit naging aswang ang principal natin? Yun yata ang dahilan kung bakit nawala siya sa school eh. Nanahimik na lamang si Lana sa gilid. Bakas na sa mukha ng babae ang takot at pagkabahala. Nawala na rin sa isipan nito ang kagustuhan na mahanap ang kanyang sisiw na si Pochi. Bago mag-alauna ng madaling araw ay nagdesisyon na ang tatlo na umuwi. Kumukonti na lang din kasi ang mga tao sa perya. Marami naman silang nakasabay sa paglalakad kaya kahit papaano ay kampante sila. O paano? Sasabay na kami ni Lana. Isa lang naman yung daan namin eh. Oo sige, maraming salamat nga pala sa pagkain at sa paglilibre sa perya ha. Kahit na medyo nahuluan lang ng kababalaghan. Wala nga naman yun. Basta ha, wala mo na makakalam kung ano yung nangyari ngayon ha. Maliwanag ba guys? Tumangulang si Nonoy at Lana. Nagiwalay na sila ng landas at mag-isa na lamang na naglalakad pa uwi si Nonoy. Ayaw mawala sa isipan niya ang tungkol sa kanilang principal. Ha? Sino yan? Napatanong ang binata na may maramdamang gumalaw sa gilid na nakatambak na kahoy. Nagiging tamang hinala na siya. Pero ang totoo, pusa lang yon. Ay, pusa lang pala. Nakauwi naman ng ligtas ang binata. Masarap na ang tulog ng kanyang ama na si Mang Edwin. Habang si Aling Nelma naman ay wala pa rin. Makalipas ang 1 linggo, naging komplikado ang lahat para kay Nonoy. Ilang araw na rin kasing hindi nakakapasok ang ama sa trabaho pagkatapos ng piyesta. Hindi kasi mawala-wala ang lagnat ni Mang Edwin. Ano ba tong lagnat na ito? Pabalik-balik. Nakaupo at nakasandal si Mang Edwin sa kanilang katre, habang si Nonoy naman ay naghahanda ng kanilang makakain sa lamesa. Eh ano po bang nararamdaman nyo, Tay? Bukod sa lagnat, may iba ka pa bang nararamdaman? Eh wala naman na. Lagnat lang talaga. Ano kayang nangyayari sa lugar natin, no? Ang dami nang may sakit. Puro na lang may lagnat. Buti nga yan si nanay mo hindi tinatamaan ng sakit kahit na alis ng bahay. Biglang naalala ni Nonoy ang nalaman niya tungkol sa kanyang ina. Mula kasi nang napapadalas ang pag-alis ni Aling Nelma sa bahay, sinusundan na yon ni Nonoy. Hanggang sa nalaman niya na ang pastor na si Kanor at ang kanyang magaling na ina ay may lihim na relasyon.
Nakita niya kasi ang dalawa na naghahalikan. Uy, anak, ayos ka lang ba? Tulala ka na naman. Ho? Ayos lang naman po ako, Tay. Kain na. Para makainom na rin po kayo ng gamot. Sabay na silang kumain ng kanyang ama. Kapansin-pansin kay Mang Edwin ang bahagya nitong pangangayayat. Bagay na labis ding ipinag-alala ni Nonoy. Wala kasi siyang kakayahan na dalhin ng ama sa ospital, kaya umaasa na lang siya sa mabibiling tableta sa tindahan. Sumapit ang tanghali, hinayaan na muna ni Nonoy na magpahinga ang kanyang ama. Sandali siyang lumabas ng bahay para puntahan si Empoy. Mangungutang siya ng pera dahil wala na silang pambiling bigas. Sa kanyang paglalakad, bawat kabahayan na madaraanan niya ay may naririnig siyang umuubo o kaya naman ay sumusuka. Bukod kasi sa kanyang ama, marami din sa kanilang mga kabaryo ang tinamaan ng sakit. Hinala nga ng iba baka may nakain lang na masama ang mga residente noong piyesta. Puro may sakit ang mga ito. Pambihira naman Napapailing na lamang na nagpatuloy ang binata sa paglalakad. Hanggang sa nakarating nga rin siya kina Empoy. Pero nasa labas pa lamang siya ng bakuran, sinalubong na kagad siya ng kaibigan. Para itong natataranta. Uy, bakit ka nandito? Ha? Manghiram sana ako ng pera. Baka meron... Oh, ito. Sige na, umalis ka na. Uy, laki nito Ano ba, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Sige na, umalis ka na. Ha? Sige. Salamat Napakamot na lamang sa ulo si Nonoy. Nawirduhan siya sa kilos ng kaibigan. Pakiramdam niya ay may itinatago si Empoy sa loob ng kanilang bahay. Pero hindi na lang niya pinansin dahil kailangan na niyang umuwi. Nang makauwi siya sa kanila, naabutan niya si Mang Edwin na kinakain ng mga natirang ulam para sa nanay niya. Taob din ng kaldero. Ubos din ng tubig sa malaki nilang galon. Nagkalat ang mga kanin at kung ano-ano pang gamit sa sahig. Uy, Tay, anong nangyayari sa'yo? Paglingon sa kanya ng ama niya, namumula ang mga mata nito. Malapot ang laway na naglalawa sa bibig. Pawis na pawis at namumutla. Anak, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang nagugutom pa ako. Sobrang gutom. May gusto akong kainin na hindi ko maisip. Basta, gutom na ako, anak. Itali mo ako. Baka may magawa akong masama sa sobrang gutom. Iba na tumatakbo sa utak ko. Bilisan mo! Habang nasa isip pa si Mang Edwin ay hindi na nagdalawang isip pa si Nonoy. Kumuha siya ng lubid at saka itinali sa haligi ang ama. Tay, ano ba talagang problema? Bakit namumula yung mga mata niyo? Bakit ganyan yung laway ninyo? Wala akong alam. Naguguluhan din ako. O sige, diyan ka lang, Tay. Hahanapin ko si nanay. Sige anak, bumalik ka kaagad Paglabas pa lang na paglabas ng binata, may isang kaisipan agad ang pumasok sa utak niya. Kaisipan na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Nanlalaki ang mga mata niya at labis na kinakabahan. Hindi kaya magiging katulad ni Mrs. Alvarez si tatay? Magiging aswang rin siya? Napagtanto niya na halos parehong-pareho ang mga sintomas na sinabi nila Empoy sa nangyayari kay Mang Edwin. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa bahay ni Pastor Canor. Nagbabaka sakali itong naroon ng kanyang ina. Bago siya makarating doon, ay nakasalubong na niya si Empoy. Tulad niya, ay natataranta din ito. Pre, si tatay, parang magiging katulad na siya ng principal natin. Yung mga sintomas, kagayang-kagaya. Biglang hinila ni Empoy si Nonoy papunta sa gilid ng punong bayabas. Umupo sila roon at pabulong na nagsalita rin si Empoy. Pre, si Papa din. Ganyan ang nangyayari kahapon pa. Ngayon, nakatali na siya sa amin. Lumalala na, pre. Palagay ko, magiging aswang na rin ang tatay ko .
Yun ang dahilan kung bakit kita pinapalis kaagad kanina. Ay ano bang nangyayari? Ibig sabihin, yung mga nagkalagnat, ganun din yung mangyayari sa kanila? Malakas ang pakiramdam ko na may kumakalat na sakit eh. Tapos yung sakit na yun, magiging aswang sila. Hindi natin to pwedeng ipaalam sa iba. Kapag nalaman to ng barangay, baka patayin nila yung mga tatay natin. Idilim lang natin ito. Pero ngayon, samahan mo muna ako. Ha? O isa ka naman pupunta? Mangiram ako ng sasakyan sa tiyuhin ko. Itatakas namin si Papa. Ha? Pwede bang isabay nyo na rin yung tatay ko? Maliit lang yung sasakyan eh. Siguro pagbalik na lang. Tsaka natin dalhin yung tatay mo. Naglakad lang ang dalawa para walang makahalata sa kanila. Nang mapadaan sila sa kanilang barangay, nagtaka sila dahil ang dami ng mga tao roon. Naintriga ang magkaibigan, kaya naman lumapit sila roon para alamin kung ano ang nangyayari. Paglapit nila, ay nakita nila ang kapitan na nakatungtong na sa lamesa habang nakaharap sa mga tao. Makinig kayong lahat. May mahalaga akong sasabihin. Kumalma ang mga tao at naghintay sa kapitan na puti na ang buhok. Alam namin ang nangyayari tungkol sa mga sakit na dinaranas ng inyong mga mahal sa buhay. Sa katunayan, isa sa mga tanod ko ang tinamaan din. Kaya naman, nagpatawag na ako ng magaling na albularyo para mag-imbestiga. At ngayon, nandito siya para sabihin sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng bulong-bulungan na makita nila ang isang matandang lalaki na albularyo. Nakasuot pa ito ng panyo sa noo at may hawak na yantok. Mga kabarangay, ito ay si Mang Consuelo, isang magaling na albularyo. Alam niya ang nangyayari dahil naranasan na ng lugar nila ang ganitong mga pangyayari. Pre, dito na muna tayo. Mukhang may malalaman tayong mahalaga. Sumang-ayon naman si Empoy kaya nanatili lamang sila roon. Pumatong din ang albularyo sa lamesa. Kinabahan ng lahat dahil kamuntikan pang malaglag. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang albularyong tutulong sa inyong lahat. Nanatiling tahimik ang mga residente habang nakahangad sa harapan ng barangay. Ganon din ang magkaibigang Nonoy at Empoy. Hindi pangkaraniwang sakit ang kumakalat sa barangay na ito. Ang sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng laway. Maaari din dahil sa paglanghap ng ubo ng taong may ganitong sakit. Ano bang sakit ng mga yon? Ang sakit na nagmula sa aswang. Lumakas ang bulong-bulungan ng mga tao. Maraming hindi kumbinsido sa sinabi ng albularyo. Hindi kasi sila pamilyar na may sakit pala mula sa aswang na maaring mapasa sa isang tao. Bago kayo tumutol, hayaan niyo muna akong ipaliwanag kung ano ang pinagmulan. Huminga ng malalim ang albularyo. Noong nakaraang buwan, kaming mga albularyo ay may hinahanap na matandang aswang. Ang aswang na ito ay may malubhang sakit. Nahuli namin ang matanda at pinag-aralan namin ang sakit niya. Napag-alaman namin na ang sakit niya pala ay maaaring makahawa. Nadiskubre din namin na pwedeng maging aswang ang sino mang mahahawa. Sinubukan namin pigilan na kumalat ang sakit. Nagamot namin ang lahat ng may mga sintomas sa lugar namin. Pero hindi namin alam na may mga nahawa rin pala sa ibang lugar. Isa na nga rito ay ang lugar ninyo. Habang nakikinig sila Nonoy at Empoy, unti-unting lumalakas ang kabog ng kanilang dibdib. Kaya naman, nandito ako para tulungan kayong lahat. Gagawa ulit ako ng gamot para ipainom sa mga mahal nyo sa buhay. Kailangan ngayong linggo ay mapainom na sila. Dahil kung hindi, dalawa lang ang mangyayari. Pwede silang mamatay kapag hindi nyo sila napakain ng karne na hilaw, pero kapag pinakain nyo naman sila, magiging aswang sila at maaari pa kayong mapahamak. Kaya wala kayong ibang gagawin kundi ang maghintay ng balita kay Kapitan at sa akin. Huwag kayong mag-alala. Gagawan natin to ng paraan.
Bumaba na rin ang albularyo sa lamesa matapos itong magsalita. Hindi ko na palang kailangan itakas si Papa. Maghihintay na lang tayo ng gamot. Pero hanggang kailan kaya? Hindi pwedeng tumagal. Teka, may naisip akong paraan. Lumayo ang dalawa sa mga tao. Siniguro muna ni Empoy na walang makakarinig sa kanila. Sundan natin yung albularyo kapag pauwi na siya. Sigurado ko, may gamot siya. O tapos, kukunin natin. Oo! Baliw. Hindi ba parang nanlalamang tayo sa kapwa niyan? Ano ka ba? Sa ganitong sitwasyon, may isip mo pa ba yan? Nasa alanganin mga airpat natin, no? Hindi pwedeng maging anghel lang tayo dito. Isa pa, alam ko rin na papahirapan tayo makakuha ng gamot. Baka ibenta pa nga sa atin ng mahal yan eh. May pambili ka ba kapag nagkataon? Parang sinampal si Nonoy ng katotohanan. Alam niyang mali ang iniisip ni Empoy. Pero wala rin naman siyang magagawa, kaya naman pumayag na lang din siya sa kagustuhan ng binata. Nang makalis na ang mga tao sa tapat ng barangay, pasimpleng umikot ang dalawa sa likuran ng barangay. Nakita nila roon ang albularyong si Consuelo at ang kapitan ng barangay. Base sa nakikita nila, parang nagtatalo ang dalawa. Kapitan, hindi naman pwede ang gusto ninyong mangyari. Marami ang nangangailangan ng gamot. Tulad ng iba, dapat maghintay din kayo kung kailan ko matatapos sa mga gamot. Kawawa naman kasi yung ibang residente. Consuelo, ilang araw nang naglalaway ang anak ko. Hindi naman siya pinapakain ng kahit na ano. Kung hindi siya makakainom ng gamot ngayon o bukas, baka sa susunod na araw patay na siya. Sige na, nakikiusap ako sa iyo. Magbabayad ako ng kahit na magkano para sa isang botelya na yon. Pasensya ka na talaga, Kapitan. Isang botelya na lang kasi ang natitira at mayroon ng may-ari nun. Sa katunayan mamayang hapon pupuntahan ko na ang pasyente para ipainom ang gamot. Makinig lang kayo sa akin. Hindi mamamatay ang anak mo. Basta dapat wala siyang maamoy o makikita na karne para hindi siya lalong matakam. 3 araw lang naman ang itatagal ng pagsasagawa ko ng gamot. Pagkatapos nun anak mo ang una nating gagamutin. Mang Consuelo, kapag may nangyaring masama sa anak ko, ikaw ang sisisihin ko. Tandaan mo yan. Oo, sige. Tatanggapin ko ang sisi. Basta makinig lang kayo. Siya nga pala. Huwag kayong lalapit sa kanya at baka mabugahan kayo ng laway. Paano? Mauna na ako. May pupuntahan pa ako. Naglakad na palayo ang matandang albularyo. Masama naman ang tingin ng kapitan sa kanya, na parabang may naiisip na itong masama. Naku, natalsikan ako ni Papa ng laway kanina pero wala naman nangyari sa akin. Ako rin, pakadal sa pulseras na ito. Napatingin ang dalawa sa suot-suot nilang pulseras. Teka, nasan nga pala si Lana? Ilang araw ko nang hindi nakakausap yun Ewan ko ba sa babaeng yun? Pakiramdam ko nga isa rin sa pamilya niyang may sintomas din ng aswang. Siya nga pala. Anong gagawin natin? Sundan natin yung albularyo. Narinig mo, di ba? Meron siyang daladalang isang botelya ng gamot. Kailangan natin makuha yun. Kinakabahan man, ay sinimulan na rin ng dalawa na sundan ng matandang si Consuelo. Swerte naman na natatanaw pa rin nila yon dahil may kabagalan yon sa paglalakad. Makulimlim ang hapon na yon. Nakakadagdag pa sa kaba ni Nonoy ang malamig na klima. Halos kalahating oras na silang sumusunod sa matanda. Malayo na sila sa kanilang barangay. Wala silang ideya kung saan nga ba ang destinasyon na matandang yon. Parang may nasunod sa atin Wala naman Ituon mo atensyon mo sa matanda. Baka mamaya mawala sa paningin natin yan. Di yari na. Mga ilang sandali lang, huminto ang matanda at lumingon-lingon sa paligid. Yumuko naman agad ang dalawa para makapagtago. Nakakaramdam na yata siya. Huwag ka lang maingay kasi. Nang maglakad ang matanda ay sumunod ang dalawa. Unti-unti nang dumidilim ang paligid. Naiinip na ako.
Kung lapitan na lang kaya natin yung matanda, sasakalin ko tapos kunin mo kaagad yung bag niya. Ha? Sasakalin? Uy, hindi tayo kriminal, no? Itong gagawin natin na pagkuha ng gamot sa kanya ng sapilitan, krimen na yun, no? Kaya huwag ka na mag-inarte dyan. Tandaan mo, buhay ng tatay mo at tatay ko nakataya dito. Pero kung ayaw mo, ako na lang. Huwag kang hihingi ng gamot, ha? Hindi, sige. Sasama na ako. Sasama ka rin pala eh. Daan yung pang-arte. Naninibago si Nonoy kay Empoy noong mga sandaling yon. Malayong malayo na ang binata sa dating Empoy. Doon, napagtanto ni Nonoy na kapag pamilya na ang nakataya, gagawin ng lahat ng isang tao para lamang mailigtas yon. At ganun na lang din ang nais niyang itatak sa kanyang utak. Tumayo na ang dalawa. Nasa aktong tatakbo na sila patungo sa matandang albularyo nang biglang may mga dumating na kalalakihan. Hinarang ang matanda. Medyo malapit na sila nun kaya nakita nila ang pamilyar na tao roon. Langya, si Kapitan yun, di ba? Alam ko na to, pre. Gahaman si Kapitan eh. Kukunin niya yung gamot para sa anak niya. Maalas, buwisit. Mas lalo pa silang nawala ng pag-asa nang makitang may mga hawak na baril ang mga kasama ni Kapitan. Mang Consuelo, pasensya ka na talaga ha. Kailangan ko talaga ng gamot na dala mo. Ibigay mo na lang sa akin yan para walang masaktan o mamatay ngayon. Kapitan naman, akala ko ba'y ayos na tayo ng usapan? Hindi ko itataya ang buhay ng anak ko para sa 3 araw na paghihintay. Kunin niyo nga ang bag na matandang yan. Pwersahang inagaw ng isang lalaki ang bag ng albularyo. Wala nang nagawa si Mang Consuelo kundi ang humarap na lang sa katawan ng puno. Ganyan ka lang. Huwag kang lilingon hanggang sa mawala na kami. Subukan mo lang magsumbong, papatayin ka namin. Naintindihan mo? Apo, Kapitan. Huwag niyo lang akong sasaktan. Huwag niyo akong patayin kasi marami pang umaasa sa akin para sa gamot. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan basta manahimik ka lang. Hawak-hawak na ng kapitan ang botelya ng gamot. Nakangiti ito na parang isang demonyo. Maraming salamat, Consuelo. Sige, aalis na kami. Hindi pa nakakalayo ang grupo ni Kapitan ay may mga dumating ng aswang. Mga naglalaway at pulang-pula ang mata. Sa itsura pa lamang ng mga yon ay malalaman ng gutom na gutom. Hindi na nakatiis ang ibang tao. Pinakain na nila ng karne ang mahal nila sa buhay. Nakaharap pa rin ang albularyo sa puno habang sinasabi yon. Kahit nasa paligid na ang aswang, ay parang kalmado lang ito. Nagpaputok ng baril sila Kapitan, pero dahil sa gutom na ang mga aswang na yon, mabibilis itong nakalapit sa kanila. Parang hindi natatamaan ng mga aswang sa sobra nitong liksi. Samantala, nagtindigan naman ang mga balahibo ni Nonoy at Empoy. Pinapanood lang nila ang mga tauhan ni Kapitan na nilalapa ng mga aswang. Muntik pang madali si Kapitan nang matumba ito. Nabitiwan nito ang botelya pero sa halip na kunin pa yon, mas pinili na lang nitong tumakas. Nakakatakot. Pamamatay tayo kapag nakita tayo ng mga yan. Hindi nila ginalaw si Mang Consuelo. Ibig sabihin, marami siyang pangontra. Ewan ko, ang malaga, yung botelya. Hintayin lang natin makalis yung mga aswang. Tatakbo tayo palapit at kukunin natin yung botelya. Halos 5 minuto lang ang kanilang hinintay. Binitbit na ng mga aswang ang tira-tirang laman loob ng mga taong pinatay nila. Wala namang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Lumabas sila sa pinagtataguan nila. Nang makalapit na sila, ay nakita nilang hawak na ni Mang Consuelo ang botelya ng gamot. Pasensya ka na tanda, pero kailangan ko din yan. Nagulat na lamang si Nonoy nang biglang sapakin ni Empoy ang matanda. Dahilan para mabitiwan nito ang botelya. Agad naman yung kinuha ni Empoy. Sumilay agad ang malapad ng ngiti nito. Mang Consuelo, pasensya na po kayo ha. Kailangan lang po talaga namin para sa mga tatay namin eh. Nawala ang ngiti ni Empoy. Hindi nito nagustuhan ang narinig mula sa kaibigan. Pasensya ka na rin, Noy. Pero gagamitin ko to kay Papa. Hindi mo yata naiintindihan eh. Ang botelya na ito ay para lamang sa isang tao. Teka sandali.
Akala ko ba paghatian natin? Ang ayos ng usapan natin ah. Huwag naman ganito pre. Kaibigan mo ako oh. Ibigay mo na to sa akin. Lagi naman kitang nililibre. Wala pagkabata natin ay lagi na lang akong tumutulong sa'yo. Wala kang iniambag sa buhay ko. Wala kang silbi. Kaya huwag kang makiati. Sa tatay ko tong gamot na ito. Totoo nga. Totoo mga sinasabi ni nanay na balang araw, isusumbat mo rin sa akin ang mga ginagawa mo para sa akin. Hindi ka pala tunay na kaibigan eh. Ginamit mo lang ako. Nang makalayo si Mang Consuelo ay sinubukan nitong makalapit kay Empoy. Pero umamba ng suntok ang lalaki. Nakikiusap ako sa iyo, iho. Kailangan niya ng pagdadalan ko. Ibigay mo na yan sa akin. Ang kulit mo eh. Sabi kong gagamitin ko ito eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Sasapakin kita ulit. Malis ka na! Hindi na ikaw ang Empoy na kilala ko. Hindi ko akalain. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Aalis na ako. Sandali, Empoy! Tumakbo na si Empoy pero namilog ang mata ni Nonoy nang makitang dumating si Lana. May hawak itong tubo. Sinalubong nito si Empoy para ipalo ang tubo sa lalaki. Agad na bumagsak si Empoy sa damuhan dahil sa ginawa ni Lana. Mas lalong nawindang ang binatang si Nonoy sa kanyang nasaksihan. Hindi niya kailanman inaasahan na darating ang puntong yon na kung saan silang magkakaibigan ay naglalaban para sa isang bagay. Lumapit si Nonoy at agad namang iniamba ng babae ang tubo sa kanya. Napatigil tuloy ang binata. Gusto niya sanang tumakbo palapit pero baka matamaan siya ng tubo. Sa itsura pa naman ng babae, para bang handa itong makapatay, wag lang maagaw ang gamot. Dinampot ni Lana ang gamot. Tumingin ito ng seryoso kay Nonoy. Lana, pati ba naman ikaw? Ano naman ngayon? Kailangan dito ng tatay ko. Kaya wala akong pakialam kung sino pa ang banggain ko. Pero hindi naman ganyan. Bakit mo inayaang maging masama ka? Patahimik ka! Narinig ko mga plano niyo ni Empoy. Kaya huwag kang magmalinis na parang ikaw ang pinakamabuti rito. Akin ang gamot na ito. Ibibigay ko ito sa tatay ko. Akala ko ba magkakaibigan tayo at nagtutulungan? Bakit ganito na nangyayari sa atin? Bakit? Hindi sa lahat ng oras magkakasangga tayo. Minsan, kailangan nating kalimutan kung ano man ang namagitan sa atin. Dahil may mas malaga pang bagay kaysa pagkakaibigan. Yun ay ang pamilya. Pero hindi ba pamilyang turing niyo sa akin? Ngumisi ang babae. Nagpakita ito ng ngiting nakakaloko. Pamilya? Ikaw? Kahit kailan, hindi kita tiningnan na parang ganon. Alam mo kung bakit? Pabigat ka eh. Lagi na lang kami ni Empoy ang nagdadala sa'yo. Ayaw namin ng pabigat sa pamilya. Kaya magmula ngayon, kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na kami. Sandali! Maglalakad na sana palis ang babae na makarinig sila ulit ng mga atungal. Sa takot ay agad na gumilid si Nonoy sa puno. Samantalang nanatili namang matapang si Lana sa kinatatayuan nito. Lana, dito! Mga aswang yan! Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae. Ni ang tingnan man lang siya ay hindi no nagawa. Mapapahama ka, Lana! Dito ka! Dalian mo! Pero wala pang isang minuto, may mga kalalakihan ng lumabas mula sa madilim na parte ng gubat. Matatangkad ang mga yon at payat. Naglalawa rin ang mga laway nito at naghahabaan ng mga dila. Matutulis sa mga kuko at nangingitim na ang mga muka. Sige, lumapit kayo! Lapit! Inaambahan ni Lana ng palo ang mga aswang, pero wala ring nagawa yon nang may isang aswang na ang lumundag sa kanya. Nahawakan siya sa balikat dahilan para siya ay matumba at mapahiga. Sisigaw pa sana si Nonoy nang takpan ng albularyo ang kanyang bibig. Huwag kang mag-ingay kung ayaw mong tayo ang isunod niya. Pinanood lamang ng dalawa ang kawawang babae. Unti-unting pinilas-pilas ng mga aswang ang katawan ni Lana habang paulit-ulit na sumisigaw. Naiyak na lamang si Nonoy. Kahit kasi ganoon ang sinapit ng kanilang pagkakaibigan, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya kay Empoy at Lana. Parang kapatid na rin kasi ang turingan nila. Nang hindi na pumapalag si Lana, binitbit na rin ng mga aswang ang babae. Akala ni Nonoy ay aalis na ang mga aswang, pero napansin ng mga aswang si Empoy na nasa gilid. Habang wala pang malay si Empoy ay binitbit din siya ng mga aswang.
5 minuto ang hinintay ni Nonoy bago tuluyang makaalis na ang mga aswang. Nang masigurong wala na ang aswang, siniguro ni Nonoy na siya ang makakakuha ng botelya ng gamot. Dahil nga may kabagalan ng maglakad ng albularyong si Consuelo, siya ang naunang makaalis sa pinagtataguan nila. Hinanap niya ang botelya at agad din naman niya yung nakapa sa madugong lapag. Nasa aktong aalis na siya nang magsalita si Mang Consuelo. Iho, ibigay mo sa akin yan. Napahigpit ng hawak si Nonoy sa gamot. Nagdadalawang isip siya. Hawak na niya ang makakapagpagaling sa kanyang ama. Pero nalilito pa rin siya kung tama bang kunin niya yon. Gayong alam naman niyang may nagmamay-ari na nun. Sige na, iho. Alam kong hindi ka katulad ng mga kaibigan mo. Nararamdaman ko sa puso mo na may mabuti kang kalooban. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong hayaan na sakupin ka ng kasakiman. Hindi ka pababayaan ng Diyos dahil ikaw ay mabuting tao. Pero kailangan din po kasi ito ng tatay ko eh. Sa mga ganitong oras, alam kong nahihirapan na rin siya. Nagugutom, nangihina. Kapag hindi siya nabalik sa pagiging tao, mamamatay po siya. Iho, magtiwala ka sa akin. Kabisado ko ang kasong ito. Hindi agad mamamatay ang taong may sintomas kung hindi sila matatakam sa karne. Normal ang pagkagutom. Basta wag lang silang makakakita ng karne o kaya naman ay dugo. Kakayanin pa ng tatay mo yon. Mas bibilisan ko ang paggawa ng gamot para may bahagi ko na sa lahat ang lunas. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po ang tatay ko ha. Wala na ang nanay ko eh. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Kaya tatay ko na lang po ang meron ako. Hindi po ako masamang tao. Kaya sana tulungan niyo ako. Dahan-dahang lumapit si Mang Consuelo at parang apo niyang niyakap si Nonoy. Pinapangako ko sa iyo na tutulungan kita, iho. Magtiwala ka lang sa akin. Magiging maayos ang lahat. Naramdaman ni Nonoy ang sinseridad ng matanda. Kaya naman, inabot na rin niya ang gamot kay Mang Consuelo. Maraming salamat sa tiwala. Ngayon, maaari ko nang puntahan ang isang pasyente. Tsak na nasa bingit na rin ang kamatayan yon. Ilang araw na kasi siyang may sintomas. Nako, ngayong gabi pa naman ang tansya kong huling gabi niya kung di siya magagamot. Oh, sige po, puntahan niyo na siya. Aasahan ko po yung gamot na gagawin ninyo ha. Tumungo na ang matanda at nagsimula na itong maglakad. Hindi pa man ito nakakalayo ay muli na naman itong lumingon. Naawa ang matanda kay Nonoy na hindi alam kung papaano makakaalis. Takot na takot ang mukha ng binata. Delikado ang daan. Halika, sumama ka sa akin. Po, talaga po. Sa pagmamadaling makalapit ay nadapa-dapa pa si Nonoy. Delikado kung uuwi kang mag-isa. Maaamoy ka ng mga aswang dahil nahawakan mo na ang gamot. Ang gamot kasi na nasa bag ko na ay nakakapang-akit ng mga aswang kaya dapat matago ko siya kaagad o kaya naman ay magamit para hindi na sumingaw. Kaya po pala sila inatake kanina. Bakit kayo po hindi? Kasi ako ang gumawa ng gamot. Alam ko rin kung ano ang mga pangontra na dapat kong gamitin para hindi ako maamoy ng aswang. O tara na, malapit-lapit lang naman na tayo, kaya simulan na nating maglakad. Inalalayan na lamang ni Nonoy si Mang Consuelo dahil maraming sangang nakaharang. Makalipas lang ang halos 10 minuto, meron na silang natanaw na maliit na barangay. Pamilyar yun kay Nonoy. Sa pagkakatanda niya, nakarating na siya roon nung bata pa siya. Ano pong barangay ito? Bakit ang tahimik? Ito ang Barangay Tamlay. Barangay Tamlay? Tama! Ito nga! Nakapunta ka na rito? Noong bata pa po ako, dito po kasi nakatira yung tatay ng nanay ko dati. Ganun pa? O sige, tara na! Habang naglalakad sa daan ng Barangay Tamlay, tila ba nakakaramdam din ng pananamlay si Nonoy. Parang ghost town kasi ang lugar. Wala man lang silang nakikitang tao sa labas. Bigla-bigla ring nagsasara ng bintana ang mga kabahayan na nadadaanan nila. Umiiwas sila sa sakit kaya sila ganyan.
Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako. Narating nila ang isang bahay sa gitna ng barangay. Medyo maayos ang bahay dahil sa semento. Nang pumasok sila sa bakuran, ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanila. Napatingin kay Nonoy ang matanda, pero hindi siya nakilala. Samantala, namumukhaan naman ni Nonoy ang matandang yun, pero hindi pa rin niya maalala. Nang pumasok na sila sa loob ng bahay, bumungad kay Nonoy ang kanyang nanay na nakatali sa haligi. Parang wala na yun sa sarili. Kakaunti na lang talaga ay magiging aswang na. Nakaramdam ng galit si Nonoy. Naalala na naman niya ang ginawang kahayupan ng nanay niya at ni Pastor Canor. Ganun pa man, nanahimik na lamang siya kahit na tumutulo ang luha niya. Kahit kasi malaki ang galit niya sa kanyang ina, alam niya na dapat ding gumaling ang kanyang ina. Nagulat na lamang siya dahil hindi niya inakala na nanay niya pala ang gagamutin. Pinainom ng gamot ng albularyong si Consuelo si Aling Nelma. Parang uod na ng ngisay-ngisay ang ginang. Lumabas naman sandali si Nonoy at tumambay lang sa tapat ng pinto. Naririnig niya ang bawat pagdaing ni Aling Nelma. Habang nagmumuni-muni, napagtanto niya na dati na pala siyang pumasok sa bahay na yon. At ang matandang nakasalubong nila ay ang kanyang lolo na iniwan ng kanyang lola para sa iba. Lumipas ang halos isang oras. Tahimik na ang ginang sa loob. Lumabas ang albularyo sa pinto at tumabi sa binata. Ayos na ang pasyente. Pwede na tayong umalis. Pwede ko po ba muna siyang kausapin? Nagtaka naman ng albularyo pero pumayag naman ito. Sige, pero huwag kang hahawak sa kanya. Tumayo agad si Nonoy at pumasok sa loob. Nasa katinoan na ang ginang na si Nelma nung mga sandaling yon. Nagulat din ang kanyang ina nang makita siya. Nonoy, anong ginagawa mo dito? Namimilog ang kanina lang na namumungay na mata ng ginang. Maayos na po ba ang kalagayan ninyo? Tinatanong kita, bakit ka nandito? Kapag ayos na po ang lahat, bumalik na kayo sa bahay. Aminin nyo kay tatay ang maling ginawa ninyo. Sana ay magpakatino na kayo sa pangalawang buhay na meron kayo. Patawad anak, patawarin mo ako. Wala namang magagawa ang iyak at patawad nyo eh. Pero sana, bago nyo ginawa ang isang bagay na alam nyong mali, inisip nyo man lang sana yung mga taong nasasaktan. Sige po, aalis na ako. Aasikasuhin ko pa si tatay. Tulad nyo, may sintomas din siya na kagaya nyo. Pero mas inuna kitang maligtas. Sandali! Hindi na humarap pa si Nonoy. Umalis na rin sila ni Mang Consuelo. Mag-uumaga na nang makauwi si Nonoy ng kanilang bahay. Natagalan siya dahil sa ginawang pag-iwas sa mga gumagalang aswang sa paligid. Naabutan niya ang kanyang ama na pulang-pula na ang muka. Payat na rin, pinagpapawisan ng malakit at naglalaway pa rin. Buti naman nagbalik ka, anak. Akala ko'y hindi ka na uuwi. Pasensya ka na, may inasikaso pa ako, tay. Tatagan mo lang ha, magpakatatag ka lang. May darating na gamot para sa inyo, para sa inyong lahat na kagaya nyo. Inasikaso na lamang ni Nonoy ang ama. Tulad ng payo ni Mang Consuelo, gulay at prutas lang ang pilit niyang pinapakain sa ama. Naging epektibo naman dahil kahit papaano, nagkakaroon ng lakas si Mang Edwin. Makalipas ang 3 araw, dumating ulit sa barangay nila ang albularyong si Consuelo. Unang pinuntahan ng bahay nila Nonoy at ang kanyang ama, ang unang pinainom ng gamot. Bumalik sa pagiging normal si Mang Edwin. Ganon din naman ang ibang residente. Kaya nga lang, may ilan din talagang nasawi dahil sa mga nabiktima ng aswang. Ganun pa man, naibalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Pinatalsik na ang dating kapitan at naghahanap na rin ng bago. Samantala, pilit namang inaayos ni Aling Nelma ang kanyang mga nagawa. Nalaman na rin ni Mang Edwin ang pagtataksil nito, pero mas pinili ni Mang Edwin na bigyan pa ng pangalawang pagkakataon ng ginang. Si Nonoy naman, ilang araw na siyang pabalik-balik sa burol ng kanyang 2 kaibigan. Nangihinayang siya sa nangyari. Nang dahil sa pagmamahal nila sa kani-kanilang ama, humantong ang buhay nila sa kamatayan.
Pinagpatuloy ni Nonoy ang pag-aaral sa tulong ng kanyang tiyahin. Nagsimula na siyang abutin ng pangarap na maging doktor. Para sa susunod na may kumalat na sakit, gusto niyang siya na ang gagamot sa mga tao. Wakas,